for this momentous event. Ireli tano sa mga takbir tano. Kanyadan so, isa sa kano mga bagangapang tano, importante ang message as keynote speech no leader tano sa MILF. Ready ka naman sa kapakikinig sa kanin, takbir! Amin! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Last takbir! Allahu Akbar! Mga sulad pagali sa agama Islam. Masyaallah. Ladies and gentlemen, hingay namin sa kano, so ipagkalimutan no, ang leader no MILF Central Committee. Narit niya sa salako, narit tabiya, nasa iberespeto tano, ang leader, mana si Al-Haj Murad Ibrahim. Takbir! Yan sa leader tano, bipianino sa mga cellphone o ay kung video no, bipianino sa kapagkikinago, ganyan ba sa final statement as keynote address. As of 11 a.m., 263,952. Di pa ko kititrakin sa munisipyo Di pa ko kitiran sa lamsa mga napuno na truck. Allahu Akbar! Napuno kami maginanawa. Allahu Akbar! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So sila-sila namin ang aming respeto sa mga kapatid, to our valiant comrades in the Moro Islamic Liberation Front, to our families, supporters and sympathizers, to all who are listening and watching us today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itong greetings of peace and salutations as Muslim. Pagkasi natin na Assalamualaikum, it holds a deep spiritual and moral significance because in Islam, the predominant feature of our faith and practice of peace, practice is peace within and peace without. When we internalize these greetings of peace, every time we say, we realize that peace is so much a part of our being Muslims. It is also for this elusive peace and the right to self-determination that the Moro Islamic Liberation Front has continuously struggled and hopefully not in vain, inshallah. Inshallah. So, itong struggle natin, makikita ninyo na it is gradually shaping, gradually
na nakikita natin na ang mga benefit na na-achieve natin dahil sa ating pag-struggle. Noon, alam niyo na ang tawag sa atin is rebelde. Pagka-rebelde ay kinatatakutan ka ng mga tao, ayaw kanila doon sa barangay, sabi nila, huwag dito, kaya madamay kami sa inyo. So, we tried our best to struggle kung paano natin ma-achieve ang ating status na hindi tayo hindi tayo mga bandido o ano man, but we are freedom fighters. Ang ating ipinaglalaban ay ang karapatan natin, karapatan ng ating mga karapatan natin sa ating relihiyon, karapatan natin sa ating pamumuhay, karapatan natin sa ating pag. So, when we internalize the greeting of peace, every time we say, we realize that peace is so much a part of our being Muslims. It is also for the elusive peace and the right to self-determination that the More Islamic Liberation Front has continuously struggled and hopefully not in vain. Our theme today in our gathering is transforming the MILF into social movement, the most viable option in a democratic struggle. Ang ibig sabihin nito, ngayon after we have reached, meron na tayong kasunduan sa gobyerno. Nandito na tayo sa gobyerno, kasama na tayo sa gobyerno. So, ang MILF ay hindi na magiging rebelde, hindi na magiging kalaban ng gobyerno, kundi magiging kasangkapan ng gobyerno sa pagbabaunlad ng ating bayan at pagbabaunlad nating lahat. Kaya nga, ginagawa natin itong social movement. Ibig sabihin ng social movement ay organization na ang kanyang aim o ang kanyang adhikain ay matulungan ang Bangsamoro people, matulungan ang Bangsamoro society. Ibig sabihin, hindi na tayo magiging kalaban ng gobyerno, kundi kakampi tayo ng gobyerno, kasama tayo sa gobyerno para ma-lift ang ating katayuan ng mga Bangsamoro. Dumaan tayo sa hirap, kalbaryo at sakripisyo. Ang More Islamic Liberation Front, alam natin na unang na-establish ay yung Moro National Liberation Front. Itong Moro National Liberation Front hanggang ngayon kasama pa rin natin. Pero ang nangyari, nagkaroon ng dalawang organization, yung Moro Islamic Liberation Front at ang Moro National Liberation Front. Ang pakikibaka
upang makamit ang kapayapaan at mabawi ang mga kasamahan. Ang napilitang magtago, magpalit ng pangalan at magbuwis ng buhay para sa mga prinsipyong naging pundasyon ng ating organisasyon. Subalit, ito'y nagbunga ngayon at lahat ng ito ay matagumpay na pagkakabuo ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro noong 2014. Maraming agreement. Mayroong Tripoli Peace Agreement of 1976 na nagpirmahan ng MNLF at ng gobyerno ng Pilipinas. Sinubukan itong i-implement, pero na-implement na rin, pero hindi nagtagal yung pag-implement. So, nagkaroon tayo ng continuing negotiation with the government. So, nagkaroon tayo ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Ito ay pinirmahan noong 2014, kung hindi ako nagkakamali. So, yung Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ito yung nagtatag ngayon sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ngayon ang bunga ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Nagkaroon ang Congress ng Pilipinas ay nagpasa ng law, yung Bangsamoro Organic Law. So yun ang plan. So ngayon, kailangan na pangalagaan natin kung ano itong nakuha natin. Alam ko na marami pa rin na ang nakikita ay hindi pa ito sapat. Pero ang importante ay nandyan na. Meron na tayong gobyerno na matatawag. Dahil tayo na ang gobyerno, yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay tayo ang humahawak at ito ang nagiging gobyerno natin dito sa region. So alam natin na marami pa rin ang mga challenges. Pero itong mga challenges, pag pinatulungan natin, inshallah, ma-solve natin ito. Alam niyo na isang pinakabago na challenges na naharapin natin ngayon ay yung latest na decision ng Supreme Court na ang Sulu ay hindi na bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Lahat tayo ay nalungkot dahil itong mga kapatid natin sa Sulu, kasama natin na nagsakripisyo, kasama natin na nakipaglaban para magkaroon tayo ng gobyerno na ang resulta ay itong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So inshallah, tutulungan natin ang ating mga kapatid sa Sulu para mabigyan ng justice. Kung kaya natin na may babalik sila sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, we will try our best, inshallah. Inshallah, inshallah. So sa mga kapatid namin na sa Sulu, alam namin na
marami sa inyo ang nalungkot. Karamihan sa inyo yung nalungkot dahil doon sa desisyon ng Supreme Court. Ang nangyari kasi dito ay yung Supreme Court ay pinalabas niya yung decision sa petition ng taga-Sulu headed by the governor himself, na dahil hindi nanalo ang yes sa Sulu noong plebisito, ay yun ang naging dahilan nila kung bakit Sulu ay ihiniwalay sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pero marami ang nagsisimpatize ngayon. At yung inshallah, with the help of Allah, we will pray to Allah na ang Sulu ay mabalik pa rin sa Bangsamoro Amin, amin. in Muslim Mindanao. Inshallah, inshallah. Alhamdulillah, noong 2019, ipinagkatiwala sa atin ang MILF-led transition ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito yung official na tayo ay na-appointed sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao yung 2019 after the passage of the POL. So, nagbigay ito ng malaking oportunidad na patunayan ang sincere objective ng MILF na baguhin ang sistema ng pamamahala sa gobyerno. Kasabay nito ay kinailangan mag-adjust ng MILF na maging isang social movement at tuluyang lumahok sa political exercise sa bansang Pilipinas. So ngayon, ang challenge natin, dahil nandiyan na tayo sa gobyerno, paano natin ma-improve ang gobyerno? Paano natin magawa yung gobyerno na talagang magserbisyo sa Bangsamoro people? Kung titignan ninyo, medyo malaki na rin ang ating nagawa. Isa sa significant achievement ng BARM ay itong pagdaba ng poverty incidence. Ito ay statistics ng national government. Pa yung poverty incidence dito sa atin from 53 to 23%. Malayo masyado ang ginawa. Noon, ang ating region ay ang pinaka-pobreng region. Pinakamataas ang poverty incidence. Pero ngayon, hindi na tayo ang poverty, mataas ang poverty incidence. Kasama na tayo sa mga region na nagpo-progress. So, inshallah, lahat ng ito ay dahil sa pagsisikap natin lahat. So, part of our transformation into social movement is the acknowledgement of the immense responsibilities we have to bear as we, the MILF, strive to carry the torch of the Bangsamoro people. We must responsibly mobilize support from our constituents to strengthen the political legitimacy of the MILF in the upcoming elections.
This requires unity, solidarity, vigilance, and a strong sense of discipline to toe the line to once again, inshallah, claim victory for the Bangsamoro people. So ito ang malaking challenge natin na darating sa 2025. Inshallah. Sasali na tayo sa election. Ang UBGP, United Bangsamoro Justice Party, siyang opisyal na party ng BARM, ay sasali na sa election. Maglagay tayo ng kandidato na magiging membro ng parliament. Maglagay din tayo ng mga kandidato sa mga local government, tulad ng mga governor, mayor, at saka yung iba pang nasa elected position sa local government. So, ito ay isang malaking pagsubok. Dahil once na itong election sa 2025 ay hindi tayo manalo, ang mangyayari ay ibang political party ang magiging mag-assume sa gobyerno ng Bangsamoro. So yan ang isa sa challenge natin, dahil ang tingin natin pagka ang nanalo at naka-assume ng leadership ng BARM ay yung mga dati rin na mga politician, ay babalik tayo sa dating situation. Babalik tayo sa dating situation. So, yan ngayon ang kailangan pagtulungan natin, na this coming election mananatili pa rin sa kamay ng Bangsamoro ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Amin. Kailangan natin na magkakawahan ng majority member doon sa parliament. Ang parliament ay 80 ang parliament. Although, hindi natin alam ngayon kasi kung hindi makabalik ang sulong, ibig sabihin mabawasan yung 80. Kasi, so, 80 ang membro ng parliament at kailangan natin makakuha ng at least more than half. Tayo ang majority. Sa ngayon, ang plan natin is mayroon tayong 42 members ng parliament at 38 na nominated by the government. So kaya majority tayo ngayon. Now, pagka hindi tayo manalo, ibig sabihin mayroong isang political party na mas majority ang magkukuha sa membro ng parliament, sila ang magpatayo ng gobyerno. So, kailangan magkaisa tayo. Kailangan na ilaban natin kasi itong BARM ay inilaban natin for more than 20 years. Na bago natin itong nakuha. So we need to strengthen. Kailangan natin magtulong-tulungan para ma-ensure na hindi mawawala sa kamay ng mga mujahidin itong BARM. Kasi ito ay bunga ng malaking sakripisyo. What the comprehensive agreement on the Bangsamoro offered was a fresh start, a new beginning to correct the wrong of the past. The CAB
give us favorable political conditions, an opportunity to deepen democracy through possible constitutional reforms, frameworks for national transitional justice and human rights, access to justice and peace and order, and space for reform for socio-economic policies. And as many have put it, we may never get another chance at this in another 50 decades. So we must not waste this chance. We must consistently guard the gains of the peace process with all that we have. So, marami na tayong nakuha. Yung condition natin politically ay na-improve. Ang opportunity ay ganun din. So yung nagkaroon tayo ng transitional justice and human rights, access to justice and peace. So lahat ng ito ay nakuha na natin. So kailangan ipaglaban natin na hindi natin ito mabitiwan, inshallah. 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 Alhamdulillah, sa araw na ito, muli tayong nagtipon. Hindi ko na matandaan kung pang ilan na ito na magtipon-tipon. Pero actually, nakikita natin na every time na magtitipon tayo ay may mga resulta na nangyayari. At saka, every time na may pagtitipon tayo ay nag-i-increase ang mga taong dumadalo. So sa araw na ito, pagtulungan natin intindihin kung bakit kailangan ipagpatuloy ang laban para sa Bangsamoro. Sa ngalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at para sa kinabukasan ng mga sumusunod na henerasyon sa ating region. So, kailangan na hanggang ngayon ay ready pa rin tayo sa hard struggle. Although, gaya na nasabi kanina, na-explain na mag-transform na tayo into a social movement. Pero yung struggle pa rin natin ay nandiyan pa rin. Nandiyan pa rin yung struggle. So, maraming beses na sinabi namin na the hardest struggle is against ourselves. If we allow ourselves to be divided, then we will never be successful. I'm confident that this transformation of the MILF into a social movement will ultimately unite us all, inshallah. Inshallah. Nakikita natin ngayon na mayroong mga grupo na gusto tayong i-divide. Karoon lang pa. So, kailangan natin na ma-ensure na we are all united. We are all united. Let us protect each other. Let us fight for each other. Let us defend each other. Let this legitimate social and political struggle strengthen our collective identity as the Moro Islamic Liberation Front, an organization that has turned into a social movement that favors peace and democracy because it is the best and the only option. So yan ang ating kailangan gawin. So, ang mayroon ngayon, we will strengthen our civilian organization. I-organize natin ng mga barangay, i-organize natin ng mga municipality, and then itong political party natin
kailangan natin may strengthen. Alam nyo, maraming ito sa election, hindi lamang ang ating binabantayan ay hindi lamang doon sa pagboto ng mga tao. Kasi alam niyo na dito sa atin ang eleksyon ay maraming mga milagrong nangyayari. Kaya minsan one time na nagkaroon kami ng meeting with the President, tinanong niya kung anong may tutulong niya sa atin. So, straightforward na sinabi ko sa kanya, Sir, ang kailangan namin na tulong is yung may strengthen ang machinery namin. At yung mga manipulation sa resulta ng election ay ma-prevent. So ang sagot niya sa akin, rest assured, sabi niya, na tutulungan namin kayo during the coming election. Inshallah. So, isa yun sa kuhaan natin na ang administration ngayon actually ayaw ba nila na makuha ng ibang grupo itong ban. Gusto nila na manatili pa rin sa mga mujahidin itong ban. So, dahil dyan, patuloy tayong magdasal sa Allah. Bigyan tayo ng lakas, bigyan tayo ng buwan na matamo natin, ma-overcome natin itong incoming challenge. This is the biggest challenge we will be facing, aside from yung pagkaroon ng giyera. Ito na ngayon ang giyera natin ay itong susunod na election dito sa PAN. Kailangan natin na magsakripisyo, kailangan natin na magtrabaho para manatili pa rin ang hawak ng mujahidin. Lalo na sa MILF at yung mga kasamahan natin na nandiyan pa rin yung Bangsamoro Autonomous Region, Ilocos de Mindanao. So, handa ba kayong lumaban sa election na ito? Inshallah. So, handa kayo na ipagtanggol ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So, yun, kailangan matutano. So, yun siguro, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Matutano. Takbir! Wait, ano ba ito? Mana statement na pabatian ni Brother Nasruddin? Karoon si Brother Nasruddin? Resolution? Okay, yan si... Assertion for the faithful implementation of the provisions of the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro and expressing the unequivocal support of the members of the Moro Islamic Liberation Front or MILF, supporters and sympathizers for the continuation of the MILF-led Bangsamoro government. Whereas the Moro Islamic Liberation Front or MILF, as party to the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro or CAB, has consistently called for the faithful implementation of the provisions of the CAB to ensure that the objectives
of the Government of the Philippines, or the GPH, Moro Islamic Liberation Front, or MILF peace process are achieved. Whereas, the MILF is intent in keeping its promises and commitments as contained in the CAB. Whereas, under the Item 7, Paragraph 12 on transition and implementation in the Framework Agreement on the Bangsamoro or FAB, it is provided that at the end of the transition period, the GPH and the MILF peace negotiating panels, together with the Malaysian facilitator and the third-party monitoring team, shall convene a meeting to review, assess, or evaluate the implementation of all agreements and the progress of the transition. An exit agreement officially terminating the peace negotiation may be crafted and signed by both parties if and only when all agreements have been fully implemented. Whereas, in the Item 2, Paragraph B2 on transition mechanisms and modalities, which is the Bangsamoro Transition Authority, of the Annex on transitional arrangements and modalities in the FAB, it is provided that the BTA shall be MILF led. Whereas, Chairman Al-Hajj Murad Ibrahim, as Chairman of the MILF, leads the Bangsamoro Transition Authority as stipulated in the Bangsamoro Organic Law. Whereas, the transition period provided for the Bangsamoro Transition Authority under the Bangsamoro Organic Law as amended is set to end in June 2025. Whereas, more than 10 years have passed since the signing of the CAB, which includes the FAB, yet majority of the provisions thereof are not implemented, or implementation is not reflective of the true spirit of the agreements. Whereas, cognizant of the upcoming 2025 first parliamentary elections in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, the MILF shall participate in said political exercise through its United Bangsamoro Justice Party, or UBJP, under the leadership of MILF Amirul Mujahideen and UBJP Party President Ahod Al-Hajj Murad Ibrahim. Whereas, founded on strong faith, the MILF, its supporters and sympathizers, remains united in action in continuing the positive trajectory of the BARMM and the Bangsamoro peace process, thereby unequivocally supporting the continuation of an MILF-led BARM in 2025. Now, therefore, be it resolved that we, the Moro Islamic Liberation Front, its supporters and sympathizers, hereby reiterate the strong assertion for the faithful implementation of the provisions of the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, including the continuation of the MILF-led Bangsamoro government in 2025. Be it further resolved to authorize the Secretary of the MILF Central Committee to publish this resolution in the official website and Facebook page of the MILF. Be it finally resolved that we commit to exert our individual and collective efforts to realize this faithful and united vision into action in the first parliamentary elections in May 2025 and thereafter. Unanimously approved this 23rd of September 2024 in Camp Darapanan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Allahu Akbar. Lahat magawag ka, papatayosan ito ni programa ito na nagbigay si Minister. Ang mga speaker na doon, mga ganito ng mga kapasa, inshallah ta'ala. 265,000. Magano matulog ako sa ibitawan niya. Nagka-deploy mo ni QRT, no medical team ni Mel Personate. Ang sama na skanin. Si Sir Al-Nur, niyabot skanin. Si Sir Bonal Haq na nalit si Kinader Pano. Alhamdulillah. Okay.
Ladies and gentlemen, takbir! Yan ang mga Chief Minister Tano, Suamir Tano sa Banso. Bismillahirrahmanirrahim. Yaman niya importante na yung nabasa sa inyo, yung resolution. Ito yung magiging bunga nitong pagtitipon natin, itong resolution na ito. This will guide kung ano yung gagawin natin next. So, kailangan, because this is a resolution of the entire gathering, so kailangan marinig namin sa inyo mismo na inaaprubahan ninyo itong resolution. So, magtatanong kami, do you approve the resolution as read to you now? Yes! One more time, do you approve the resolution? Inshallah. Last time, do you approve the resolution? Okay, thank you very much. MashaAllah. Magkatalima yan sa mafia, kanakatalima kinauwi no. Takbir! Akalong pabalin ka, niya mo si Amir Tano, pakikinabun sa kuwanan. Pagkatayo sa atin, tigin ni program, kagong mga pagkinig kami sa, so next week ka na, mga ha? Kanang yan mo ka no, kuwanan. Masa. Oy, sabi tonton na lahat ng makinig dyan na sa mga message of support sa kanunto, resolution, na malo na kinarangay kwan sabab sa kano mga lindo sabab sa kano kaperun oras tano katawan ay mga tampi pagulian bali yata no pagkatundog sa kanunto na naanto din so pagkatatayan